Hello po muli mga kababayan. Gusto ko pong balikan natin, pag-usapan itong tungkol nga dyan sa nangyari na pang-aagaw ng supply para sa ating mga sundalo dyan sa BRP Sierra Madre. Kasi parang hindi ako matunawan eh. Hindi ako matunawan kung bakit nangyayari po yung ganito. Para na tayong magiging sirang plaka, no? Kasi, unang-una po, yung mga pagkain na inihatid doon, inihulog ng eroplano, inilagay sa, ikinabit sa parachute, tapos idinrap doon. Ngayon, ang tanong ko kasi, ang malaking tanong po, bakit naagaw ng mga Chinese? Bakit naagaw? Bakit unang-una, bakit nandoon yung mga Chinese nakahanda? Ready sila na unahan yung mga Pilipino na pulutin yung ibinagsak na bagahe. Bakit nandun sila? Ano ginagawa nila dun? Nasa rubber boat na talaga? Di ba dati naman, nandoon sila sa malalaking barko nila ng China Coast Guard. Bakit all of a sudden nandoon sila? Nasa rubber boat na talaga at nandoon sa malapit sa BRP Sierra Madre, nakaabang ng ihuhulog na grasya mula sa langit. What were they doing there? Bakit nila alam? Hindi naman dati nangyayari yun, di ba? Ang dati kasing sistema, ihahatid doon through sa dagat using a very small bangka. Naghalo na yung barko at saka bangka. Wooden bangka. Kontra doon sa napakalalaking barko ng China Coast Guard. Ang napakalaking tanong po ganito, bakit sobra naman yatang parang mas ahead po sila? Ahead sila, alam na nila kaagad yung plano na mag-airdrop. Una dapat, bago, di ba? Kung sila man ay yung ating Philippine Navy ship, Philippine Navy plane na magdadala, maghahatid, magdadrop nung bagahe na yon containing the goods for the soldiers. Di ba dapat alam na, natural. Hindi naman tayo, wala na tayo doon sa panahon ng panahon ni Mahoma. We are so advanced na ngayon sa communication technology. Diba? Should be, days before the supply, alam na dapat nung mga nandoon sa Sierra Madre ng mga sundalo, alam na nila kasi hindi naman yun basta pupunta doon yung magdadala ng supply na, naisipan basta, hindi alam? Natural alam nila yun. At nag-aabang yun, for sure. Kasi kung hindi, ibig ba sabihin, walang proper coordination yung magsusupply at yung magre-receive? Bakit nangyaring ganon? Bakit naagaw nung Chinese? Kasi unang-una, nahulog sa dagat. Nahulog sa dagat. At hindi lang nahulog sa dagat, hindi man lang doon mismo sa tabing-tabi ng BRP Sierra Madre na pwedeng kahit na sungkitin yun. Bakit nandoon sa malayo hinulog? Bakit nandoon sa malayo? Bakit hindi
eksakto na hinulog doon mismo sa barko, sa BRP Sierra Madre. Do you get my point? Of course you do. It's very elementary. Di ba dapat, kung marunong yung, hindi lang yung piloto ng eroplano, at yung taong maghuhulog nung package. Di ba nakakabit yun sa parachute? Okay, sabihin nila, kasi nasa parachute hindi sigurado kung saan babagsak. Stupid. Di ba dapat kalkulado? You should have calculated it well kung saan babagsak. Kung anong distansya dapat ihuhulog. Ngang sa ganon, eksakto babagsak doon sa barko. Okay, sige. First time na ginawa, first offense. Siguro ko naman po sa mga susunod na pagkakataon, kailangan kalkulado. Kung it's scientific eh. 'Di ba yung paghulog ng ganyan na parachute para eksaktong doon mahulog, kalkulado yan kung anong distansya ihuhulog. At depende rin sa ihip ng hangin. Di ba? Elementary. Dapat ineksakto nyo doon sa barko or doon mismo at yung mga Pilipino naman dapat nandoon na nakaabang para damputin yung inihulog na supply. Now, yun ang malaking tanong. Bakit naagaw? Galing pa sa China yung nang agaw, galing China. Di ba? Galing China. Ang layo. 1,000 nautical miles. Ang layo. Tayo 200. Wala pa gang 200 nautical miles. Naunahan pa tayo nung galing sa malayo. Alam nyo, parang nagpapakita lang na para yatang estupido tayo. Di ba? Attention doon sa mga persons and agencies involved in this activity. Sino ba yon? Philippine Navy? Army? Sino? Whoever. Kalkulahin nyo naman ang maayos nang hindi nasasayang ang pagkain. Hindi nasasayang yung supply. Hirap na nga tayo na pakainin yung mga ilang milyon na Pilipino. Tapos magsasayang pa tayo ng pagkain, ng bigas. Sisihin natin yung China. Yeah. Sisihin natin yung pagiging muskon. Dito sa Bicol ang tawag namin, muskon. Hindi murkon, muskon. Kinakain nung hindi kanya. Diba? Yun lang po ang nakapagtataka kung bakit naagaw. First factor, bakit nandoon yung mga Chinese naka-ready? Ito ba ay dahil sa security, failure of communications and security measures? Hindi po ako nagmamagaling. Nagtatanong. Bakit nandoon na kaagad ang mga inchik? Matagal na pong issue ang security. Itong communication ito, matagal na yan. Ilang taon nang nangyayari. Even itong pagpalit ng ngayong administration ni PBBM. Dating yung mga una, di ba? Mga unang pagkakataon na nangyari yan. Na yung pagsusupply, pagdadala ng paghahatid ng supply through the dagat pa. Na bakit ora mismo nandoon kaagad nakaabang na sa dadaanan
yung mga Chinese. Kung isang kumpol na ilang pirasong barko, 5-4, tapos paliligiran yung maliit natin na bangka. Bakit nandoon na kagad sila? Ibig sabihin, may nag-i-squill. May nagtatraidor. May bumubulong. Di ba nakapagtataka? Huwag nyo nga kaming pinaglululoko. Baka kayo mismo dyan, mga kasabwat kayo eh. Bakit? Kung sakali mang nakompromiso yung ating communication lines because of the existence of those mga internet facilities, wifi facilities dyan sa loob mismo ng ating kampo, mga kampo ng militar. Ano na nangyari doon? Hanggang ngayon ba nandoon pa rin yon? Wala tayong nababalitaan kung tinanggal na nga ba. Baka yun ang dahilan kung bakit nakukompromiso. Bakit nagkagagani-ganito ang mga nangyayari? Ang bobo naman. Yes. Ang bobobo. Itong mga matataas na opisyal natin, palibhasa kasi, hindi kayo yung sumasangga. Hindi kayo yung inuutosan, kayo utos lang kayo eh. Eh, kumusta naman yung inutusan na maghatid? Na sila yung nahaharas, sila yung nagsasuffer physically. Di ba yung binomba no Winater Cano noon, na na-ospital pa nga yung 3 Pilipino? Itong mga matataas na opisyal na, even PBBM, what are you doing? Wag naman na puro, bait-bait kasi. Ginagago na tayo. Ginagago na tayo ng China. Binabastos. Hindi mo ba nararamdaman, PBBM, na nakakalalaki ang mga Chinese na ito? Maliit ka na nga. Malaki yung katawan ng presidente ng, hanggang dito ka lang oh. Magtabi kayo ni Xi Jinping. Wag naman, maliit na nga tayong tao, malalaki sila. Sana naman magpakalanggam tayo. Do you know? 'Di ba yung langgam? Yung langgam halos microscopic. Maliit, pero once na kinagat ka, sobrang masakit. Dapat ganun yung Pilipino. Ang liliit na nga nating tao, patitiris pa ba naman tayo dyan sa napakalalaking mga taong yan? Magpakalanggam tayo naman, Pangulong Bongbong Marcos. Huwag naman puro kwento, puro salita. Ang tagal-tagal nang nangyayari yan. Bakit? Yan lang na PRP Sierra Madre na yan. Tingnan mo ngayon, nung panahon ni Noynoy Aquino, nakita ko yung itsura niyan. First time makita ko. Dating dilapidated na. Tapos, after ilang years, dumaan ng 6 na taon kay gagong Pangulo na Duterte. Ngayon, sa panahon ni BBM, tingnan mo na ang itsura. Pangkalakal na eh, kahit sa junk shop, hindi tatanggapin eh, kasi wala namang papakinabangan doon, puro kalawang. My goodness. Tapos hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Bakit hanggang ngayon, wala pa rin tayong nababalitaan na gumagawa dyan ng istruktura, na gawing outpost? Palitan na yung palibhasa kasi hindi kayo yung naka-station dyan. Para nga namang wala kayong pakialam eh. Kayo dyan sa matataas na posisyon ng gobyerno. Mga senador, mga kongresista, even. Ayan mo na si BP Sara, no comment naman lagi yan eh. Buwisit na yan eh. I am addressing directly to President Bongbong Marcos. What are you doing? Nasaan na?
It's been already 2 years. Almost 2 years, just a few days from now. What are you doing? Bago ka pa man naging Pangulo, Mr. Marcos, you already know the problem. Alam mo na may ganyang gulo. Dapat sana, bago ka umupo maging Pangulo, alam mo na kung paano yan isolve. Well, at least may nakikita naman natin na gumagawa kayo ng paraan. You're doing something. But that something is not enough. Gusto mo naming makita na may ginagawa na, may itinatayo na building dyan sa Ayungin Shoal, kapalit ng BRP Sierra Madre. Nang sa ganon, hindi na tayo pinagtatawanan dyan. Nakakatawa naman itsura, oh. Kayong mga nandiyan dyan sa gobyerno, naaatim nyo ba na mapanood ang ating military outpost dyan sa napaka pinakadelikadong parte ng mundo na pinag-aagawan sa ngayon? Naaatim nyo na makita, mapanood yung mga kababayan natin, yung mga sundalo natin na nagbabantay dyan sa teritoryo, na ang tinitirhan ganito. Parang pinagtagpi-tagpi na. Kita nyo yung mga nakatira dyan sa, yung mga dugyot mahihirap na Pilipino na nakatira dyan sa dyan sa mga tabi-tabing kalsada, dyan sa may mga basurahan, yung tagpi-tagpi. Parang ganun. Wala man lang kayong awa dyan sa mga sundalo, porque masyado silang resilient, mapasensya, matiisin. My God! Kayo dyan, mga senador, mga congressmen, including you, Mr. President, buti kayo ang dinadaanan ninyo, ang tinutungtungan ninyo, ang hinihigaan ninyo, naka-aircon kayo, malambot ang inyong mga higaan. Tapos ang mga pondo ninyo, by the billions, tingnan ninyo. What are you doing, guys? Maawa naman kayo dyan sa mga sundalo. O ito, isang tanong. Yung mga isinusupply ninyong pagkain dyan sa mga sundalo, of course, wala akong naririnig, hindi ko nakikita kung anong klaseng mga pagkain ang dinadala ninyo dyan. Of course naman, yung mga sundalo, hindi yan magrereklamo. Mga matiisin yan eh. Kaya nga yan magpagutom eh. Pero ako, ang malaking tanong ko, ano kayang klaseng pagkain ang hinahatid ninyo? Kasi, baka puro dilata yan eh. Puro dilata. Ang bigas kaya, kumusta? Anong klaseng bigas? Baka yung bigas na, yung parang sa ayuda na, di ba yung mga sa ayuda? Noong araw, ang mga ayuda, yung galing NFA na hindi na makain ng tao. Hindi kaya? I'm not accusing, I'm asking kung anong klaseng pagkain ang hinahatid ninyo. Kasi, noon, may narinig po akong kwento na yung mga sundalo na na-assign sa Mindanao, imagine, gaano ka delikado ang buhay ng mga na-assign sa Mindanao. And I did not see actually, I heard from some kwento na ang hinahatid na pagkain doon sa mga nakaistasyon na sundalo, puro sardinas. Sardinas lang, dilata. Anong sustansya ang makukuha ng mga sundalo kung puro dilata? Magkakasakit lang sila niyan, mga processed food. Kape, dilata, noodles. Well, pwede ninyong sabihin na kasi wala silang time magluto.
Kung talagang mahal ninyo ang mga sundalo na ito, maglagay kayo dyan ng tagaluto nila. Dahil sila, para nakatutok yung mata nila sa kanilang trabaho, sa mga kalaban. Dapat mayroon sila dyan tagaluto. Meron ba? Hindi ko alam kasi hindi naman ako nadadalaw. Iisip ko lang. Sa tingin ko sila lang ang nagluluto eh. So, magsaing lang yan ng kanin, tapos ang ulam, dilata. Anong sustansya ang makukuha dyan kung puro dilata? Dilata at noodles, kape? Magkakasakit ang mga yan. Dapat yung mga sundalo, dahil mabigat ang kanilang trabaho at napaka noble ng kanilang trabaho, buwis buhay. Hindi ba dapat pinapakain niya ng hindi naman masarap, masustansya? Pampalakas sa katawan. I don't know. Kayo po ang makakasagot, kayong mga naghahatid ng supply, kayong mga sundalo mismo. Well, ang mga sundalo, as I've said, hindi naman yan magrereklamo. Magpapasalamat lang yan na may dumarating. Because even in times of war, talagang walang comfort. But wala naman tayo sa gera eh. Yung dinadalang pagkain dyan sa BRP Sierra Madre, anong itsura kaya ng mga pagkain? Puro dilata? Biskwit? Ano yun? Well, pwede ba siguro biskwit pang isnak-isnak? Ulam sa kape? Pero, yun lang ang malaking tanong sa akin. Hindi ba dapat papakainin natin ng masusustansya? Masarap na pagkain, yung masustansya, hindi masarap na high class, masustansya. Pakainin naman natin ng maayos itong mga sundalo natin. Kung nakapagbibigay nga kayo ng mga kung ano-anong ayuda dito sa mga inaayudahan ninyo na hindi naman mga sundalo, okay, mahihirap. Mahihirap na ang iba nga dyan, wala namang ginagawa, mga tamad. Kung yun ba ay inaayuda ninyo, you're spending billions para pang ayuda sa mga hindi naman nga mga taxpayer. Hello? Real talk. Walang ang ambag yan walang ambag sa kabanang bayan. Tapos, ilang porsyento ang kinakain nila from the kabanang bayan. You know what I mean? Kayong mga nandyan sa gobyerno, ang utak ninyo puro ayuda. Puro paayuda doon. Na hindi naman qualified para ayudahan. Why don't you give them jobs? Not ayuda. Kung yung mga bilyones na ipinapakain ninyo dyan sa mga wala namang silbi, karamihan, walang silbi. I mean, walang silbi. Anong kontribusyon na ginagawa nila sa gobyerno, sa bayan? Puro lang nag-aabang ng ihuhulog sa parachute. Well, at least, yung hinuhulog sa mga palad nila, talagang nahuhulog sa palad. Hindi naaagaw ng inchik. Diba? Bakit? Kahit man lang kalahati, o sige, gusto ninyo mag-ayuda, hatiin nyo naman. Ang kalahati, ipakain ninyo sa mga sundalo na ipinapadala sa kagubatan, dyan sa Mindanao, kung saan-saan mga delikadong lugar, at dyan sa West Philippine Sea. Pakainin ninyo ng maayos yung mga sundalo. Dahil sila, ang trabaho nila, buwis buhay. Eto nga pinagkandara pa kayo dyan sa kakabigay. Ayuda ngayon, ayuda. Ayuda culture. Wala namang mga silbi sa gobyerno. Wala namang naitutulong. Puro na lang nakatanghod. Noong panahon namin,
nung mga bata pa kami, sobrang hirap din ang buhay noon. There was a time na may isang araw, isang gabi na natulog kami na walang kinain. Dahil puro bagyo dito sa amin. Pero ngayon, noong araw, walang may mga ayuda. Wala. You really have to dig your fingers to the ground. Trabaho talaga kami noon. Wala kaming natatanggap na ayuda. Doon sa mga araw na wala namang kalamidad. Kalamidad, oo. Pag pumutok ang bulkan, nandun kami sa evacuation, may ayuda. Kasi, hindi kami makapagtrabaho. Pero yung wala namang normal season, normal conditions, pero sangkatutak na halos araw-araw may ayuda. Dito sa mga masasabi kong wala namang silbi, wala naman silang nagagawa. Bigyan nyo sila ng trabaho, hindi. Sabi nga, di ba? Alam nyo yung kasabihan, teach them how to fish. Hindi yung susubuan nyo ng fish. Imbis na gagastusin nyo sa ayuda, ipakain nyo ng masarap sa mga sundalo. You know what I mean? Am I right? Or I'm really right? Hanggang dyan na lang po mga kababayan kasi umaano na yung lalamunan ko. Anyway, yun lang po mga kababayan. Nakakabwisit kasi yung pinaggagawa ng mga matataas na opisyal natin. Puro na lang dak-dak. Pag hinaras tayo ng Chinese, ano yun? Diplomatic protest. Ilan ang diplomatic protest? Lintik na diplomatic protest na yan. Masyado lang tayo nagpapakita ng weakness and stupidity. Nire-respeto ba yung diplomatic protest? Ano silbi niyan? Palugtukan mo na yan dyan. Bigyan natin ng leksyon. Hindi yan tayo na lang yung nasa loob ng teritoryo natin, tapos tayo yung hinaharas, tayo yung inaagawan ng pagkain, tapos wala lang tayong gagawin. Mr. President, wake up! Diba? Okay. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Bye for now. Peace.